Yun, guys, andito ulit ako at tuloy natin to. Ang papanoorin naman natin ngayon ay Cripply versus K-Ram ng anong event to? Second sight o zoning? Paikumpirma na lang kasi di ako matandain sa mga events, pero yun, Cripply versus K-Ram. Ang nakikita ko sa laban na to is isang new breed na komedyante versus sa parang ang terminolohiya yon, ano na siya, parang hulmado na komedyante, which is yun na si Cripply, tapos new breed na komedyante is si K-Ram. Kaso nga lang, ang nakikita ko dito, wala pa sa full form si K-Ram. At feeling ko masyado pang maaga para itapat siya kay Cripply, na si Cripply is medyo nahanap niya na yung style niya dito, medyo nahanap niya na yung pagiging komportable niya sa stage, komportable na siya sa style niya, which is yun. Excited na ako mapanood ulit tong laban na to. Tingnan natin. Yun. Game. Para bumabato ka, darap nakakarindi pa pagsama-sama. Nung narinig ko mga tira pamihira, para ako na tingay ako ay napatawa-tawa. At fuck you kay Topper sa boyfriend niya. Sa kaliwa naman, galing pang Cavite para sa inyo. At siya ang dahilan kung bakit na-late, na-delay ang buong programa natin. Flip up, ano sasabihin natin sa mga late? Zoning 14 pala yung pangalang event. Yan, nakalagay na pala doon. Nasaktan, dapat mong malaman na wala nang kilig, di na ako nabibilib sa tuwing ikaw ay kasama. Kinakawa nila ako. Alam nyo guys, napansin ko lang since nag-transition na yung editing nung flip top, hindi ko alam kung ano yung dahilan nila ba't pinalit nila dun sa yung parang pag fina-flash na yung infos nung MC at saka yung intro, medyo parang gumagalaw na siya, hindi na siya yung parang naka-steady lang, tapos mas matagal nang papatugtugin yung intro nung MC, mas matagal ring naka-flash yung yung mga infos nila. Ngayon parang mabilisan na lang tas dadaan na lang, tapos medyo nag-slow mo na lang yung transition nung pag-flash nung info siya intro. Di ko alam kung ano yung dahilan. Yun. Napansin ko lang. Shoutout sa Mick and Chill Clothing Shop, Chillionaire, Mick Lee, Got Bars, California, All-Star Pro 3GS, shoutout kay OGL Nero Ayala Hood, Daddy Melchor, at Kapositivo Motorworks, Sia Trendy Tops, mamaya na yung iba. Bingay nila eh. Siya una. Shoutouts palagi sa Mick and Chill Clothing Shop, shop nila ni K-Ram at ni Motyan. At shoutouts din, Got Bars Shop, silipin niyo yan. Branded palagi kay Boss Benji. Shoutouts palagi. Nanalo ng coin toss si K-Ram. Pinili niya mauna si Cripply. Nauna naman talaga si Cripply dahil late siya. Pero pakinggan natin, unang banat, zoning 14, Cripply. Pansin ko, hindi pa masyadong binubuli dito ni Arik si K-Ram. Hindi pa siya masyadong paborito ni Arik. Pero pakinggan natin, unang banat, zoning 14, Cripply. At FYI sa mga hindi nakakaalam, ito yung muling pagbabalik ni Cripply. Siguro 2019, 2022 to. Tama, 2022. 3 years din siyang nagpahinga kasi nga hindi siya nakabattle ng matagal. Siguro dahil sa quarantine. Yun. Pero ito yung muli niyang pagbabalik. So, tingnan natin yung mga gagawin niyang adjustment. Ngayong ako'y nagbabalik, magmumukha tong batukan. Putang inang shoutouts yan, pang judging sa sunugan. Ang haba ang puta. Sobrang tagal kong walang battle, kaya utak ko sobrang likot. Sobrang kaba, putang ina, pati yung betlog ko natibok.
Kaya kung isip mo pa na pumalag, sa pagbadibag ako'y atat na atat, magagaya ka sa puwet ni Arik na bakat kasi iiwang kitang wasak na wasak, putang ina. Namiss ko kayo, kumugan game! Tangina tingin sa akin, kinalawang. Kaya kinalaban ako niyan, katunayan, kinayabang tingin sa akin yan talunan, sumupot baking banatan, ngayon sa aking muling pagsalang, malasiman tumbaguhan, ako'y nagtatanggal kalawang. Tangina mo kang bad trip si akin si Arik, di niya alam bad trip din ako sa kanya. Kasi kay Ram, puta di wow, walang pangalang butaw, di pa hinog bawat bitaw. 5 times ko siyang natanggihan, kaya nakuha ko ikaw. Ako'y parang Wuhan vlogger, motherfucker, nagmumukbang ng hindi paluto. Ina mo kay... Medyo medyo parang kinukuha din ni Crippling style dito ni Kairam yung nagbabali ng rhyme. Siguro para ma-diffuse niya na rin yung mga gagawin ni Kairam kasi alam naman natin pag si Kairam yung gumawa nun sobrang effective. So, yun. Nagmumukbang ng hindi paluto. Ina mo kay Ram, puro kang uso. Kala mo di ko mapapansin yung labi mong wala sa ayos? Yung baba, sobrang taba, sobrang laki, parang si Thanos. Yung upper lip, sobrang liit, sobrang nipis, parang si Wamos. Yung taas, sobrang pudpod, parang labi ng 4 anyos. Pero lower lip, sobrang kapal, ang puta, parang si Marcos. Oh, sorry mga nerd. Huwag kang ma-hurt, round 1 pa lang, di ka pa pwedeng magiba. Puro kahit ngayong may Bicolano, subukan mong magsiga. Paalala lang ha, wala kang pinag-aralan. Kung wala kang gig, wala nguya. Kung wala simot, wala kang business. Tas namumuliti ka, kapal muka, walang hiya. Pasensya na. Ako'y may singaw kaya sobrang sakit magsalita. Tangina at ang angas ng clothing mo. Anong pangalan nun? Chillionaire? Meron silang tindang diaper na may muka ni Guinevere. Semi-star drive. Kaya nalugi tong MC. Dahil sa kanyang katangahan, dinaig pa digital currency. Wala kang perang nahawakan. Tangina kaya sa battle na to, ka nag-invest at ako yung target, mapadapa. Porke sa Bicol, ako na stock market ko daw ay bumaba. Kala niya paangat, biglang bagsak siya pag balik ko, tatak mo sa isip mo na unpredictable galawan kasi nga ay crypto. Sobrang relevant ng ginamit na scheme ni Crippling na yun dahil alam ko ng mga panahon na to doon na nauso yung cryptocurrency. Yun lang. Mismo, ito'y mismatch. Mga bagong mga tuleg, ngayon kami nagsisibalik. Amateur na kayo ulit. Okay, magandang panimulang round para ay Crippling. Nagpapainit pa lang. Wala pa dun yun. Hindi pa niya nakukuha yung peak performance niya dito sa laban na to. Hindi pa niya nakukuha yung momentum. Pero nakapag-set siya ng something na kailangan habulin ni Kairam or kailangan tapatan ni Kairam. So yun. Magandang panimula pero pwedeng mahabol. Ano ah? Ang tagal mong nawala. Kala namin, tuluyan ka ng namayapa. Welcome back sa'yo, One Lie Ace. Pumapayat ka yata. Hindi ko alala. Siya nga pala si Crippling. Ang kauna-unahang inaanak ni Ninang Meng. Sinabihan niyang walang bilang si Numerous. Kala mo siya may bilang din. Ano sa tingin mo? Welcome ka pa sa binalikan mo na game scene. Mas marami pa nga natuwa sa pagbabalik ni Facundo, sunugan game. Nagamit na niya, ni Crippling na unahan siya. Pagbabalik ni Facundo, sunugan game. 4 na linggo kitang pinaghandaan. Talagang naghanap ako ng angle. Pinakinggan ko mga kanta mo. In fairness, mahusay ka sa battle. Pinakinggan ko mga kanta neto. Nabadrip lang ako pagkatapos.
Sabi mo nung laban mo kay Invictus, mekaniko ka, di ba? O ba't wala kang truck na maayos? Tapos kung ipagyabang pa yung kanta, kala mo kanya, puta daming alam. Huwag mong angkinin yung truck, Ripley, gago, pahinante ka lang. Kasi may kanta sila, title, Respect. Nakapaloob doon, galit siya sa mga kantang may naghuhubad sa MB. Sobrang toxic mo na, Ripley, hindi na yan healthy. Galit ka sa mga naghuhubad sa MB, tas yung mga linya mo dito, kakantutin ko syota mo. Tama ba yon? Lakas ng loob mo gumawa ng kantang respeto, wala kang ganon. Porke ba yung mga kanta sa inyo walang dating? Kapusa delivery, tsaka lahat ng chicks sa barangay nyo, kamukha ni Mickey D. Kaya bakit ka bad trip sa ganong obra, ha? Di ka naman inaano. Ang dating bawal sila makakita ng bastos pero naririnig nila sa'yo. Hipokrito! Yung katangahan mo, dinoble mo. Sabi niya pa nung laban niya kay Numerous, isang buhat mo pa ng bangko, isasampal ko sa'yo yung BDO. Nananampal ka ng BDO? Astig na linya yon, feeling mo? Kung hambalusin kaya kita ng titi ko. Mananampal pa ng BDO, kala mo talaga merong business? Tsaka mo na ako yabangan kung naranasan mo nang pumila sa East-West. Buti pa si Topper nakapagbarko na. Nakapunta na sa ibang lugar. Ikaw ang tagal mo na sa liga. Wala ka pa ding naipundar. Kasi bihira to magkaroon ng event. Sa ganung piging di siya nasanay. Sa Bicol nagkakaroon lang to ng movement pag naglilipat sila ng bahay. Kaya wag kang umastang professional. Kaya wag kang umastang professional. Kasi yung karera mo dito, pang student pa. Samahan mo na lang si Mickey di magrubing tuwing gabi para may movement ka. Kaya ang plano niya na manalo ngayong gabi ay napurnada. Lagay mo sa akin tagilid na para bang kurbada. Mananalo ka lang kapag napasuot mo si Tweng ng polo shirt. Wala para, Ripley, Ayun, round 1, malinis yung performance ni K-Ram. Maganda yung round 1 niya, pero parang ang daming dragging na angles, ang daming dragging din na lines na parang dry moments siya para sa akin. While yung kay Cripley, short but simple, short but plain. At ang pinaka-importante, sobrang effective nung pasok ni Cripley. So, round 1, bibigay ko kay Cripley, na malinaw na kay Cripley yun. Pero shoutout sa magandang pasok din ni K-Ram sa round 1. Mahabol niya to. Mahabol niya kung pag tutuloy-tuloy niya yung energy niya nung round 1 niya, or mas aangatan niya pa. Yun. Yun. Shoutout sa mga nanonood ng live. Shoutouts muna tayo ulit. Na-disconnect pala yung chat pero connected na ulit. Shoutouts kay Paul Whitey. Yes sir, maaga tayo ngayon. Maaga dyan pero hapon na dito. At kay John Paul Rainales, shoutouts din sa'yo. At syempre shoutouts ko ulit kay JP Manalo na parang number 1 ko na to watcher ko na to. Yes. Panorin natin round 2 ni Cripley. Kung makaasta talaga, akala mo mataas na yung kanyang rank. Sinapak ko si Numerous ng BDO, gusto mo sapakin kita ng China Bank? Napanood ko performance mo sa Wishbus. Muntik na akong magmaktol. Nagkukorus yung tropa mo, nagpapanggap kang konduktor. Tangina, sobrang dugyot mo doon. Yung forma mo, puta pang leche. Yung bling-bling, imbisingsing, nasa daliri, puro 20. Feel na feel mo pa sa Wishbus, kala mo ikaw ay lyrical? Mukha ka dong maglalako ng buko pay tas mineral. Kaya tignan nyo sa video, pawisan, yung tagaktak dumadami kasi yung bus walang aircon, parang rap mo ordinary. Tangina at sip-sip masyado kay Flo G. Sila daw ay mag-best friend. Di sa pagmamayabang tol sa hotel,
Sabay kami nagsasalsal ni Sixth Threat. Real talk, alam niya yan. Tangina, umi-XB yan nang maka-XP ng panglalamutak at kantutan, kaka. XB ninyo kay Ram ninyo ng winasak na tahanan. Tangina, tinuring kadugo ng 3GS pero dumistansya ng milya. Si buhat bangko, nagpakalayo, lipat kampo, dala yung silya para pumatok sa takilya. Pagpapalit 3GS sa XB, oh, kunyaring ayaw pa ni Gorilla pero gusto niya na rendon, kaya ayun, iwan pamilya. Tangina kasi may barkada, kaya may barkada, barang nasasabi siya si Kiram, pero pag may laban pati tropa kraming pag alanganin chat sa troops, may Dota bars akong naisip, mala Death Prophet, kaukro, belus, dami mong multo sa paligid. Oops, Dota bars, ba't walang hiya? Sa mga di nakakaalam, Crobelus, karakter sa Dota, which is yung ulti niya is parang marami siyang multo na lumilipad sa paligid niya na nagkokos ng damage kung sino man lalapit sa kanya. Alam ko may may kaparehas yun sa Mobile Legends. Shit, comment nyo na lang kung sino yun. Ang tagal ko nang di naglalaro ng Mobile Legends eh. Pero may ganong klaseng style din ng ng skill, yung parang may mga something sila sa nila sa paligid niya na kung sino may lalapit sa kanya magkokos ng damage. Pero yun lang. Pro, belus, dami mong multo sa paligid. Oops, Dota bars, ba't walang hiyawan? What the fuck? Panes kayo kay Arik, kahit di gets, nagre-react. Lakas loob netong humarap kasi nakaasa sa homeboy. Alam nyo, yun yung yung parang isa sa mga trip ko sa style ni Cripply. Parang, okay, magsusunod-sunod siya ng jokes. Tapos susundutan niya ng seryoso sa dulo para, alam mo yun, para tawag dito, mixed yung yung flavor ng mismong scheme niya. Or vice versa, puro seryoso, tapos susundutan niya ng joke sa bandang dulo. Para alam mo yun nga, para mag-mix yung yung emosyon ng mga nanonood, or mag-mix yung lasa nung mag-mix yung timpla ng bara niya. Tipong safe sa biyahe. Lakas loob netong humarap kasi nakaasa sa homeboy. Tipong safe sa biyahe kasi laging merong convoy. Panay sabi to kimot, dinaig mo pa yung onggoy. Nagmukha ka lang lesbika ka, pasulat mo kitomboy. Tangina, di ba basketbolero ka? Point guard na pabibo. Sobrang mongoloid, pag napapaul, tumatalon ka sa free throw. Lampas tao daw mag-dribble si Bitrum, ina neto, puro ebas. Kesa naman sa'yo, ina mo, lampas tao ka magmedyas. At yung hulma ng stilo mo, may napansin akong alanganin. Ganyan ako mag-rap nung third year high school, second grading. Pero nung third grading, nag-improve ako. Kasi ayokong mabokya at mukhang isa ka sa mga bobong kumopya kasi walang Tyson kung walang Ali. Kung walang Eminem, walang Looney. Kung walang MJ, walang Kobe. Hindi sa pagmamalaki pero ito ang dapat mong malaman kasi kung walang Cripply, wala kang kalaban. Yun. Another perfect round para kay Cripply. Sobrang balance ng jokes niya tsaka nung mga technicals niya. At nalalagay niya sa tamang placing, kaya nakukuha niya yung effectivity ng crowd. Yun, tignan natin yung buhelta ni Kairam. Pinuna pa yung pagkanta ko sa Wish. Yung binabanat niya, hyper. Pukin ang inan to, porque ba pangarap mo maging driver? Gago ang puta. Round to game! Talakay na, tumungo naman tayo sa ilong niyang parang bahay ng duwende. Sa laki niyang putang ina, parang kuta ng rebelde. Tignan niyo naman kasi yung korte. Mukhang nakakatakot pag suminga. Pag humihinga ka ng malalim, yung katabi mo nahihirapan huminga. Pagmasdan niyo naman kasi yung hubog, parang Tudor na hatchback.
Sobrang laki, lahat ng face mask mo, gago, snapback. Hindi Kaya kung may effective. Alam niyo ba kung bakit hindi effective? Para sa akin, opinion ko to. Kaya hindi effective yung joke na yun, yung snapback, face mask mo, snapback. Kasi feeling ko sobrang sumikat din yung yung line ni Apex na yung, ewan ko kung kaninong laban yun sinabi, yung pati panty mo, snapback. Feeling ko kasi sobrang popular nung line na yun. Kaya hindi naging effective nung sinabi na ulit ni K-Ram yung salitang snapback. At mas maganda sana kung binigyan niya ng twist or mas ginawa niyang exaggerated. Pero yun yung inisip kong dahilan. But maganda sana yun kung wala pang gumamit nung hindi naman eksaktong ginaya pero yung idea parang nagtugma. Yun. Snapback! Kaya kung may pinakamasagwang ilong dito sa liga, ikaw hindi si Lax. Kung walang butas yung ilong mo, mapagkakamalan yan GB Box. Pero tama na patawa. Talakayin naman natin yung bakla mo na si Kit Kat. Dahil kulang yung binayad sa... Kala ko ba babae si Kit Kat? Talakayin naman natin yung bakla mo na si Kit Kat. Dahil kulang yung binayad sa'yo, ninakawan mo ng whip cap. Real talk. Si Topper pa mismo nagkwento. Sa loob daw kayo ng kotse, gago. Nakapalit ng 3210, pinapahawak ka ng kambyo. Malas mo, nakainuman ko si Topper. Yung sikreto mo, dinaldal. Yung bakla para daw si Reberete, sinalsal. Kaya pala sabi niya nung laban niya kay Romano. Para daw siyang si Zorro kasi yung hawak niyang espada kay Odin. Tarantado! Alam namin na yung hawak mong espada ay Oten. Hinalintulad pa yung sarili kay Zorro. Maaaring sa ganun ka makilala. Oo, pareho kayo ni Zorro. Na sumusubo ng espada. Walang yaka. Tapos sabi niya pa kay Range, kaya tupok tong tagagubat sa paparating na kaingin. Itong supot na hinayupak ay nararapat lang kainin. Tangina ng multi mo, naka-homo rhyme. Tapos magpapakastar ka dito? Huwag kang feeling creepy. Sikat to sa kanila kasi madalas siyang mapanood sa CCTV. Pero mga iba, alam nyo bang may grupo tong tinayo sa kanila? Pangalan? Bro. BRO. Bicolanos Rappers Organizations. Gago ka ba? Dalawa na lang kayo ni Mickey the Rapper sa inyo, mo organization ka pa? Kaya sigurado ko lata ito ang aabutin nito, paralyze. Itong sili na rapper, lamon yung mga pasabog, parang dynamite. At patitikimin ko to ng mga rhyme kong mahiwaga. Sigurado, balisa ka. Matatalo mo lang ako kapag napatigil mo si Enigma Mag. Sigarilyo. Yun, round 2. Feeling ko ang problema kaya kay K-Ram dito sa laban na to, medyo nararamdam ko yung pagiging hindi niya komportable sa stage. Well, si Cripply, alam naman natin sobrang komportable yung niya dito, yung lagay niya dito, sobrang confident siya. Tapos may nararamdaman na ako kay K-Ram na parang dun sa round niya na parang papunta na sa peak pero hindi lagi natutuloy. Parang may ginagawa siya para hindi matuloy yung apoy. Parang ganun yung pairamdam. Di ko alam kung bakit. Though may mga moment siya na umi-spark pero hindi nag-i-ignite ng tuluyan. Well, si Cripply, tuloy-tuloy yung mga moments niya eh. Tuloy-tuloy yung effective na mga punchlines niya. So yun, round 2, bibigay ko ito ulit kay Cripply. Yun. Tingnan natin, round 3 naman ni Cripply. Tingnan natin! Pag nag-iossi ka, sapakin kita. Tingnan mo.
Sumira pa yung ilong ko netong nag-aastang top tier. Inggit ka lang kasi wala kang crash gear. Tangina. Yung ilong ko, pangit yung hugis. Tangina Kiram, masama ka. Tingnan mo nga yung ilong mo, puta hugis garapata. Nakabase 60% ng banat niya sa mga old vids. Sabi mo kiganto, sabi mo kiganyan. Tangina, galawan mo'y weak. Kaya di ako believe dyan sa preparasyon mong shit. Panay po na lang to sa nakaraan, parang karelasyong toxic. Napaka-basic. Di ba sabi sa'yo ni Unico, ikay walang trabaho, Brad? Puro rap inaatupag at magpalaki ng bayag. Puta kay galing sa relasyon netong tamad. Asaway ginawang Heidelin, babae yung nagbubuhat. Yung trip neto, grabe tol, mukhang utak nasa tumbong. Nag-apply kang janitor tapos gusto mo work from home? Mahilig kang mamersonal, panay banggit ng ibang tao. Kaya nakakabattle mo, target magulang mong yumao. Sila'y tinatarantado, masasakit na salita, inay-itay mo sumasalo. Simpleng salawi ka Pinoy kasi kasalanan ng anak, magulang yung sumasalo. Pero magulang mo'y di ko Umulit pa yung lalaitin rhyme kasi niya. Parang umulit yata yung rhyme niya doon. Tingnan natin. masasakit na salita, inay-itay mo sumasalo. Simpleng salawi ka Pinoy kasi kasalanan ng anak, magulang yung sumasalo. Pero magulang Feeling ko, di ko sure kung nagkamali siya ng rhyme sa second line or sadya talaga. mo'y di ko lalaitin kasi di ko yun ikakagiting. Masaya na akong nung elementary ka, walang uma-attend pag PTA meeting. Kaya tinapat ka kay Deo. Binigyan ka ni Arik ng teacher kasi sa buhay mo may kulang. Gusto niya lang maranasan mo magkaroon ng pangalawang magulang. Kasi kawawa ka naman putang ina kang putang ina mo. Mukha ka pang hype beast. Big time na talaga, 187 Mavs, tas lumulusog na si Crisis. Banatan mo'y pang chismosa. Min, mapapalaban ka sa rounds kung malaventosa kasi lahat nagmamarka. Ang bobo mo, usapang dedikasyon, wag mo kong hamunin pa, committed lang yung utak mo, ako'y committed, talunin ka, ira nyo daw to. Ako daw yung dapat na lumibel, pero di ako makikiangkas para kung S5 na epic sa ML, hindi mag-a-adjust. Tangina malo. Bars mo'y madudumi na kung iisipin. Yan ay madudumi na ni Creeply. Sobrang dami netong hidden meaning, mapapagkamalan mong Disney. Pakinggan mo tong Disney. Creeply, sa 1-2 punch kita kakanain. Disney, mala Stranger Things, ikaw na personal titira, yung ilong mo paduduguin. Totoy ka pa di puta, baluga ka na basura. Di ako putsch maghalimaw, pero Totoy, di mo pa kaya si kuya. Lip crab! Tong kalahati mo, brother, ay hindi pa praktisado. Masaker, bugbog sarado. Iniwan kitang mala Justin Bieber, kalahati mo, paralisado. At ikaw, wag ka masyado na feeler. Di pa tayo magka-level. Magpapatalo lang ako kapag napagawa mo si Bitrom ng jingle. Yun. Round 3 ni Creeply. Tuloy-tuloy na naman. Tuloy-tuloy yung ratsyada niya. Yeah. Tingnan natin ang gagawin ni Kairam sa round 3. Dinamay pa yung magulang ko. Sa ganun mga banat pare, ako'y sanay na hudas. Alam mo, wish ko sa mga magulang mo, sana maging immortal. Gago to. Ganun magrebat, hindi masakit, gago. Tangkinan to. Round 3 game? Nakalimutan ko yung round 3 ko. Game? Tangina, nakalimutan ko nga. Shit. O, gusto naman. Putang ina. Nakalimutan ko talaga. Putang ina. Game. Round 3 game. Yun lang. Shit. Nakalimutan ko. Ano ba yun? Tangina mo ka. Freestyle. Putang ina mo. Game, ganito na lang. 2 for 2 dapat tong laban namin.
Kaso biglang nagkaganto. Tinanggihan ka ni Cripply. Tinanggihan ka ni Topper. Si Topper. Tinanggihan Isa pa. tinanggihan ka ni Topper. Si Topper. Tinanggihan ka ni Topper. Mas pinili niya magbarko. Tinanggihan ka ng best friend mo. Nakakaiyak yun, tangina. Sobrang pabigat mo, mas pinili ng tao maglayag mag-isa. Oh, sa pagkakaalala ko, eto, konting insights lang si Cripply nagkwento sa akin ito. Sa pagkakaalam ko, yung laban dapat na to is Cripply Topher versus Kayram and Slack One. Dito dapat gagawin yun. Kaya naging angle ni Kayram yun, yung parang iniwan siya ni Topher. Pero ang kulit lang, no? Kasi parang nasa likod ni Cripply si Topher eh. Nandyan din pala siya nung araw na. Pero siguro, tumanggi siguro si Topher yung tumanggi nung laban na yun. Siguro dahil nga, yung sa prep, prep time din na parang wala siya. Hindi sila magkasama ni Cripply sa preparation span ng mga oras na magpe-prepare sila. Kaya siguro yun, hindi natuloy yung 2-on-2. Pero at least nakita natin nung Ahon 15 yung Cripply Topher versus Slack One Kayram. Yun, insight lang. Nakwento lang din sa akin. Tinanggihan ka ng best friend mo. Nakakaiyak yun, tangina. Sobrang pabigat mo, mas pinili ng tao maglayag mag-isa. Ayaw ka niya kasama. Kasi mapapahiya lang siya sa laban. Kakatapos niya lang magtiktik ng kalawang, tapos ikaw kinakalawang. Kaya bakit ka humarang? Madali ko lang to nagpasan na parang undead slayer. Delikado lagay mo, wala si Jackie, katapat mo, ankle breaker. Kaya ko yung patunayan. Marami akong video, pwede niyong hanapin. Putang ina, nakalimutan ko, susunod sa sasabihin. Pero ang hilig nito, mandamay ng asawa. Hindi ko alam kung bakit. Gago, ang sagwa din ng jowa mo, kala mo sino ka makapanlait. Kaya nga hindi niya ma-post sa FB. Tinatanggi mo, sir. Sobrang payat pag nakita nyo, parang cheese stick na long hair. Pero di ba may anak na kayo? Doon ko nasabi, tol, na kamukhang-kamukha mo nga si Abra. Kasi nung nakita ko yung bata, medyo hawigan nga ni Plasma. At speaking of Plasma, di ba pinipilit mo siya magaya? Kaso di niya malamangan. Panay hugot ng bituka, pero yung linya walang laman. Horror core. Ulul! Ipaparanas ko sa pamilya mo kung gaano ko kabarubal. Yung nanay mo na may diabetes, pag uulamin ko ng asukal. At kapag nabubulok na yung paa, paparanas ko kung gaano ko katikas. At pag tuluyan ng naputol, regaluhan ko ng Adidas. At yung tatay mo na high blood, bibigyan ko siya ng best fight. Pakakainin ko ng taba hanggang tuluyan siyang ma-west side. Talagang wala nang awatan. Bastusan na to, dude. Yung pusa nyo na feeling close, pakakainin ko ng dog food. Tapos papasukin ko sa kwarto yung nananahimik mo na kuya. Habang mahimbing siyang natutulog, padadaganan ko kay Luxuria, that's gangsta. Kaya wala kang pag-asa na manalo. Kasi nga mukhang tanga. Ngayon pagsisisihan mo, kung ba't dito sumampa ka, huwag ka nang umalma pa. Dahil mananalo lang to kapag si Luxuria gumanda na. Tumugma ba yung dulo? Sinadya ko yung mga pare. Alam niyo ba kung bakit? Gusto ko rin yung mangyari. Yun, solid na laban. Shoutouts muna tayo sa mga mga bagong pasok dyan. Shoutouts sa inyong lahat. Solid na laban. 1, 2. Pero bibigay ko all 3 rounds kay Cripply. Nakita naman natin sa round 3 na parang medyo nawawala-wala na si Kayram.
Yun, kaya ang bibigay ko all 3 rounds para kay Cripply. Malinaw naman na yun siguro. Ang nakita kong mali ni K-Ram dito is hindi niya sinabayan yung kulit ni Cripply. Siguro hindi niya rin alam siguro yung magiging game plan ni Cripply dito. Kasi ito yung pagpabalik ni Cripply after 2 or 3 years. Hindi niya alam kung magiging technical na ba si Cripply o magiging ganun pa rin yung style ni Cripply na makulit na komedyante. Ang mali ni K-Ram is hindi niya nasabayan yung kulit ni Cripply, yung pagiging komedyante niya. Ang napansin ko kay K-Ram dito, mas naglilin siya towards dun sa mga technical niyang sulat, which is hindi naging masyadong effective para sa akin. Ang laban sana na to is parang passing of the torch na to eh. Parang, sige, nasaan yung sulo. Pag natalo mo ako, bibigay ko sa'yo. Pero anong nangyari, hindi yun gumana. Parang pinakita pa rin ni Cripply dito yung pagiging veterano niya, pagiging favorite niya dito sa laban na to. And hindi gumana na kay K-Ram yung pagiging underdog niya. Mas nanaig din sa presensya si Cripply. Yun, so yun yung nangyari. Pero alam naman natin improvement ni K-Ram after ng mga laban na to. Mas nahanap niya na yung style kung saan siya komportable. Yun naman importante. Pero yun, tingnan natin yung boto ng Horado. Yo, nawala lang ng ilang buwan pero nandito ulit. Gusto namin Forward na lang isang natin. taos-pusong Yan. Ano yun? Oh? Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng Horado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Cripply. Shoutouts kay Bela. Yun, masasabi ko sa laban na to is isa to sa mga parang failed passing of the torch, which is nag-fail yung ano kasing term yun, parang tagapagmana. Nalimutan ko yung term sa English. Pero yun, nag-fail yung tagapagmana na kuhain yung sulo dun sa sa ninuno niya. Bagkus mas tinuruan pa siya na leksyon. Yun yung nakikita ko sa magandang analogy para sa laban na to. Pero yun, maraming salamat sa mga nagstay manood ng live. Syempre, sa mga manonood nito pag na-upload na. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits sa next episode. Yeah!